Pag-usapan po natin ay ang mga Pilipino sa Taiwan na tinataya daw pong aabot ng 250,000 ang mga Pilipino nandun, manggagawa, turista at iba pa, yung iba nagkaroon ng pamilya ron. Ito ay dahil nga po dun sa military drill na parang kakaiba na ginagawa ng China sa malalapit na karagatan at lugar kung saan nandun ang Taiwan. Mukhang sa lahat ng drill ito yung pinakamalupit kasi mga barkong pandigma, aeroplano, fighter jet ng China ay umiikot-ikot dyan. At dahil dyan, ang ating pong pamahalaan ay nagpiprepare para ho sa kung paano isalba yung ating mga kababayan doon in case na lumaki yung problema. Una dyan ay gagamitin nga po ang Northern Luzon Command, ang military, para sa pag-rescue. At siyempre nakahanda rin ang ating Northern Luzon Command o military dyan po sa may parte ng Northern Luzon dahil malapit lang tayo sa Taiwan in case na kung ano man ang gawin ng China. Pero ito po yung sinasabi ngayon ni Professor J. Batumbakal na maritime expert. Sa ibang aspeto, pag natuloy yung pagbawi o pagpasok ng China sa Taiwan, ay meron tayo kaagad na mga epektuhan. Maliban sa OFW na kailangan ilikas, yung epekto sa fuel, kasi marami pala tayong fuel nang gagaling dyan, makaka-apekto kaagad. Okay? Sunod ay yung seguridad kasi malapit lang tayo sa China at saka Taiwan. Isa pang binibigyan ng malaking consideration na kapag natuloy ang problemang yan, huwag naman sana ipagdasal natin. Yung mga barko na nagbibiyahe ng kalakal sa iba't ibang panig ng mundo na dumadaan sa South China Sea ay iba pang lugar na malapit sa Taiwan at China, iiwas yan. Maaaring mapapalayo sa dati nilang biyahe. Maaaring gumamit ng karagatan ng Pilipinas dahil tayong pinakamalapit na bansa sa lugar na yan. At yung ating mga karagatan na maliliit na mga isla, dyan ho pwedeng dumaan yung malaking mga barko. Ito ba ay kaya nating i-monitor? Ito ba ay makakatulong sa atin? Ay kung maraming barkong dumadaan dyan na galing sa international, kakayanin ba natin yon na i-monitor at tiyakin ang safety ng kailang pagtatravel? Dahil siyempre automatic yan. Pag mayroong problema sa isang lugar, iiwas ang mga barko. Iiwas ang mga aeroplano dumadaan. Ay yung pinakamalapit na gagamitin nilang karagatan sa paglalayag ng mga international vessel ay karagatan sakop ng Pilipinas. Makaka-apekto rin sa atin yon. Okay? At siyempre, definitely yung issue sa West Philippine Sea Exclusive Economic Zone ay talagang kailangan pantayang mabuti dahil baka idama yan. Pag ang China ay nagsimula na makialam na talaga dyan sa Taiwan, huwag naman sanang matuloy. In other words, kahit na tayo ay hindi target ng China, may malaking epekto sa atin dahil tayo ang pinakamalapit na bansa sa Taiwan at China. Yun po sinasabi ni Professor J. Batumbakal at ako'y naniniwala ron. Yung palang oil, napakarami nating ini-import yan. Siyempre pagka nawala yung supply nila, kukuha tayo sa mas malayo, baka mas mahal. So, security, business, OFW at iba pa ang pwedeng maka-apekto. Kaya sana huwag matuloy. Ganun pa man, don't panic, pinaghahandaan na po ito ng ating pamahalaan under President Marcos kung paano. Okay? Para hutiyakin, unang-una ay yung mga OFW. Although sabi ng OFW na nasa Taiwan, safe sila, walang problema. Kasi military drill lang naman yan. Sana nga hanggang dun lang. Eh paano kung mas tumindi pa? At ituloy ng China ang pagbawi. Abay marasyon. Kasi ang Taiwan, hindi naman basta-basta mababawi yan. Lalaban yan, papalag yan, o kung mag-aaway, gera yan, war talaga yan, o idadamay yung mga sibilyan. At hindi lang Pilipino ang dapat ialis doon o umalis doon, balik sa ating bansa. Maraming taga-Taiwan or Taiwanese na pag lumikas doon, tayo ang pupuntahan Pilipinas. Dahil tayo ang pinakamalapit niya. Hindi pupunta sa ibang bansa yan. Tayo ang pupuntahan kasi dagat lang ang pagitan eh. Gagawa ng paraan niya, umalis sila doon, magpunta sa atin. O kaya ba natin kupkupin yan? So, hindi po biro. Pero at least yung ating Navy, ang ating Coast Guard, military, at iba pang ahensya ng pamahalaan may ginagawa na ho dyan. Especially ang Department of Energy, sana gumalaw na rin. Kasi kung gaano karami
ang fuel na kinukuha natin sa Taiwan at kung lumabas at lumaki ang problemang yan, ay saan tayo kukuha? Pampalit para hindi tayo mabitin sa fuel supply dito sa Pilipinas. Yun po yung mga binibigyan ho ng mataas na consideration. Okay? Higit sa lahat, ayun pong national security. Mahalaga po yan. Although ang Amerika, lagi nandito yung iba, may balikatan nga tayo ngayong month na ito, at ang Amerika ay tutulong din sa Taiwan. So, yun yung isang pwedeng medyo masalimuot. Saan ba babase ang mga pwersa ng Amerika na tutulong sa Taiwan? Siyempre kung saan lugar na malapit yan, ay tayo nga pinakamalapit doon. So, dasal na lang na huwag gawin ng China itong kailang matagal ng plano, dekadang plano na bawiin ang Taiwan, na ang tingin ng Taiwan authorities, sila ay isa ng bansa, sila ay isa ng gobyerno na hindi na dapat kuhanin at hindi na sila sakop ng People's Republic of China. Ayan po yung katwiran nila. So, ayaw naman ng China yan. So, maraming pwedeng mangyari, pero at least ang ating gobyerno may mga plano, at ito naman ay aking ginawang topic ngayon para hindi tayo, huwag kayong magpanik, pinapaalala lang natin. Sabi nga nila, pag ikaw ay merong knowledge, ay meron kang kaligtasan. Ayan, may kaalaman, may kaligtasan. Okay? Hindi tayo katulad ng iba dyan ng mga politiko at iba dyan ng mga Duterte supporters. Puro Duterte sila, puro Duterte na lang ang kanilang pinaglalaban. Hindi na paglaban kung ano ang seguridad ng mga Pilipinong pwedeng maapektuhan doon sa Taiwan. At iba pang epekto sa security at business, oil problem, at yung uuwing Pilipino walang trabaho. Yan po yung mabibigat na epekto. Pero yung iba nating mga senador, iba pa mga politiko na identify ng mga Duterte, si Duterte pa rin ang pinagtatanggol nila. Wala nang iba. Wala na tayong narinig ng mga agenda para sa kinabukasang matino ng bawat Pilipino. Wala tayong narinig sa kailang proposal man lang kung ano maganda para tulungan ang gobyernong ito makaahon sa maraming pagsubok. Wala. Puro Duterte ang kailang pinagtatanggol. Iniimbestigahan pa ang gobyerno kung bakit nahuli si Duterte. Yan, puro sila Duterte. Wala nang iba. Okay? Pati yung ibang OFW na nasa abroad kung saan-saan, yun din ang kailang tinatapik. Hindi niya alam kung ano ang magiging epekto ng iba pang isyong kinakaharap sa ngayon ng ating administrasyon. Pag nagtagumpay ang ating administrasyon, lahat tayo makikinabang. Pagka nagkaroon ng problema, lahat tayo apektado. Pero yung ibang sektor na mga Duterte, parang tuwan-tuwa pa sa mga nangyayari. Gustong-gusto pa nilang masira ang gobyerno. Gustong-gusto pa nilang bumagsak ang gobyerno. At ang piling nila sila ang papalit. Akala mo naman pag pumalit sila, overnight gaganda ang buhay ng Pilipino. Na hindi nga alam kung anong gagawin eh. Ni wala nga plano eh. Di ba? Iisa lang ang plano nila, ibalik si Duterte. Bakit? Pag bumalik pa si Duterte, gaganda ang buhay ng mga Pilipino. Mabibigyan ba ng hustisya yung 20 hanggang 30,000 Pilipinong namatay? Kung si Duterte makakabalik, wala eh. Talagang puro interest lang nila ang nangingibabaw. Kung interest ng marami kung ano ang kabubuhay, ano ang kalagayan sa darating na mga panahon, wala tayong narinig sa kanila. Puro lang sila kampihan. Kaya manatiling matatag sa paninindigan, sakripisyo, pagmamahal sa kasalukuyang gobyerno at mahalin ang sariling bansa at ang bayang ito. Wala nang iba. Okay? Yung mga Pilipinong makasarili, huwag niyong samahan yan. Mga Pilipinong nanggugulo, huwag nating samahan yan. Samahan natin ay may magagandang plano para sa buhay ng lahat, lalo na ng kabataang Pilipino. Please like and share ng video nito.